Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ginang walang awang binoga sa Quezon City. Sospek agad tumakas matapos ang insidente. Dahil daw sa utang, kaya inutas ang pobreng babae. Alamin sa Kilos Pronto. Dito tayo, Ben, sa ating pong crime desk. Isang ginang po ang binaril sa Commonwealth Quezon City habang nakipag-usap lamang po sa kanya pong kapitbahay. Ang ginang, patay ho matapos ang insidenteng po yan. Panoorin po natin ang nangyari. Ang 15 ng Nobyembre taong kasalukuyan, nakatanggap ng tawag ang himpilan ng Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit o CIDO tungkol sa isang shooting incident. Mag-alas 6:30 ng gabi, habang nakipagkwentuhan ang 52 anyos na kinilalang si Maria Teresita Pastrana, residente ng Barangay Commonwealth sa naturang lungsod. Bigla lamang siyang pinaputukan ng malapitan ng riding in tandem gamit ang kalibre 45 baril. Matapos ito, nagpulasa ng mga tao. Dead on the spot ang biktima na nagtamo ng mga tama sa ulo, mukha at kaliwang sentido. Isinugod po sa ospital ang biktima, ngunit hindi na niya kinaya pa ang pinsalang tinamo. Ayon kay PO3 Jim Barayoga, investigador ng Homicide Section ng QCPD CIDO, nangyaring naturang pamamaril sa Poinsettia Street sa Barangay Commonwealth. Tanging ang sakay lamang na motorsiklong bumaba at malapitang tinutukan at pinaputukan ang walang kaalam-alam na biktima. Bandang alas 6:30 ng gabi, noong Nobyembre 15, 2016, habang itong biktima ay nakikipag-usap sa kanyang mga kakilala doon sa lugar sa may Poinsettia Street, Barangay Commonwealth, Quezon City, ay biglang mayroong dumating na motorcycle riding criminals. Yung isa bumaba and then sa di malamang dahilan ay pinagbabaril itong ating biktima. Naging malaking tulong din sa kanilang hanay ang testimonya ng isa sa mga nakasaksi sa naturang pamamaslang. Nakita raw kasi niya ang itsura ng gunman kaya agad na nakapagbigay ng pagsasalarawan sa pulisya. Bali dalawa sila. Yung isa, yun yung driver ng motorsiklo. Yung isa, yung gunman, nakilala nitong isang witness. Kaya nga nakapagbigay ng description yung witness natin. Ano nga ba motibo ng suspect upang walang awang pagbabarilin ang biktima? Base sa mga nakalap na impormasyon ng QCPD CIDO Homicide Section sa naturang pamamaslang, isa sa mga tinitingnan nilang pinag-ugatan nito ang pagkakautang ng biktima. Marami kami tinitingnan na mga motibo dyan. Yan, mga bagay na at saka hinihimok pa rin namin na as long na maraming nagbibigay ng impormasyon dito, magbibigay ng statement, doon namin mabubuo kung ano yung motibo. Kasama ho yun sa mga motibong tinitingnan namin tungkol yung sa pagkakautang itong biktima. Kasama ho yun sa pinapollow up namin. At dahil nga sa salaysay ng pangunahing testigo sa kasong ito, agad na nakapagsagawa ng facial composite sketch ang mga pulis. Bali, ongoing ang follow-up namin at sa pag-iimbestiga namin, mayroon na kami nakuhang facial composite illustration na talagang yun ang masusundan. Na kung sakali ito maipapalabas namin dito at maipakita, hinihimok pa rin namin ang sambayan na magbigay sa amin ng impormasyon. Kung sakaling may maging resemblance ng taong to, may kamukha ito, na ibiberipika namin. Samantala, iniuwi ng pamilya ng biktima ang mga labi nito sa kanilang probinsya sa Bacolod City para iatid sa kanyang huling hantungan. Nakausap ng Kilos Pronto Crime Desk ang asawa ng biktima na si Jose Oñate sa pamamagitan ng cellphone. Tanging hiling niya,
agarang hustisya sa pagkakapatay ng kanyang kabiyak sa buhay. Sa pagkangayon, nandito kami sa Bacolod dahil dito nilibing ang asawa ko. Pero hindi ibig sabihin, natitigil na kami hanggat hindi namin makamit ang hustisya sa pagkamatay ng asawa ko. Kung sino ka man namatay sa asawa ko, hindi kami titigil hanggang hindi ka nahuhuli. Okay, para bigyan po tayo ng update sa kasong po yan, nasa linya ho si Police Senior Inspector Elmer Monsalve. Siya po ang hepe ng Homicide Section ng Criminal Investigation and Detection Unit po ng QCPD. Magandang gabi ho, Senior Inspector Monsalve. Si Alex Santos po to. Magandang hapon naman po. Okay, Senior Inspector Monsalve, ano na pong update natin? May suspect na ba tayo dito po sa nangyari pong pagbaril ho kay Mariat Pastrana ho? Bali, ang ongoing ang namin yung follow-up kasi actually may mga testigos namang lumutang at nakapagbigay na nga ng facial composite illustration. Okay. At kaya hinihiling namin sa lahat ng mga sasambayanan na madalas naman kami nakakapag-solve ng kaso dahil sa tulong ng sambayanan. Yes. Na kung may mga resemblance o may kamukha ang nailabas namin na facial composite illustration, maaaring itawag ka agad dito sa Homicide Section, SIDO, sa 921-6146 at saka sa 922-5177. Pero so far ngayon, sir, wala pa ho tayong nagmamatch po dun sa mukha ng inyong pong composite na sketch po, no? Actually, yung hinihintay namin lahat Lahat ng mga nandito sa Roads Gallery namin, wala pa siyang tumutugma ron para sana masundan yung kasong yan. Pero inaano namin ng sambayanan at ang pamilya na itong kasong ito, hindi ho namin ito pinababayaan. Okay. Sige, sir. Kaya maharap naman ho lahat ng investigador masolve ang isang kaso. Yes, sir. Sige po, tututukan po ng kilos pronto po itong kasong ito, sir, para madakip po itong suspect nito. Thank you so much po, Senior Inspector. Thank you, sir. Salamat po. Salamat po.